I thought we go to Baguio. Why are we here sa bahay ninyo? Naguguluhang tanong ni Bennett nang nasa bahay ni Miguel na sila. Ano naman ang gagawin natin sa Baguio? Anang lalaki bitbit ang dalawang maleta ng babae para ipasok sa kwarto. Sabi mo kay na mama at papa, aakit tayo sa Baguio for 1 week honeymoon, di ba? Ani Bennett, na sumunod sa lalaking pumasok sa kwarto. Agad niyang nahinuhang kwarto iyon ni Eric dahil sa picture frame itong nakapatong sa patungan ng lampshade. Inilapag ni Miguel ang mga maleta sa sahig at tumarap. Siyempre, yun ang sasabihin ko sa kanila dahil kasal natin. Alangan namang walang honeymoon na mamamagitan sa ating dalawa. Teka, gusto mo ba talaga umakyat tayo ng Baguio para mag-honeymoon? Nanonodsong tanong nito. Payag ka? Naomed ang dila ni Bennett. Matagal bago siya nakaimik. Aba, ano ko, sira? Matigas na wika niya. Sinabi ko na sa'yo, Miguel. Gago man at niloko ko ng kuya mo, hindi ko siya ipagpapalit sa'yo. Hindi naman kita pinipilit, Bennett. Kaswal na sabi ni Miguel. Tinanggap mo ang proposal ko kaya naikasal ka sa akin. Ngayong kasal na tayo, whether you like it or not, you are obliged to perform your duty as my lawful wife. Nakakalokong pinisil pa nito sa baba si Bennett bago lumabas sa kwarto. Hindi nakahuma si Bennett. Para itong natulala at walang maisip na sasabihin. Talagang wala siyang maisip. At ewan niya kung bakit biglang nablangko ang utak niya. Pakiramdam niya sa ulo niya na wala ng laman magmula ng talikuran siya ni Eric at saluhin naman ni Miguel ang dapat obligasyon ng kapatid nito sa kanya. No choice, no way out. Isinakripisyo ni Miguel ang love life niya sa akin. Dapat nga lang gampanan kong obligasyon ko sa kanya as his lawful wife. Naidesisyon niya. Inayos ni Bennett ang mga dalang gamit at damit sa naraong closet. Pagkatapos naligo sa banyong naroon mismo sa kwartong iyon. Nagsuot ng sexing damit pagkaraing nahiga sa kamang dati ay si Eric ang gumagamit. Nakapagtataka itong si Miguel sa isip at wika ni Bennett sa kanyang sarili. May kwarto naman siya, pero bakit dito pa sa kwarto ni Eric niya dinala ang mga gamit ko? Nang mainip sa paghihintay, lumabas siya at hinanap si Miguel. Wala sa sala at sa paligid ng bahay ang lalaki, kaya kumatok siya sa kwarto nito. Miguel? Miguel? Walang sumasagot mula sa loob kaya pinangahasan na niyang buksan ang pinto. Nakita niya tulog na tulog si Miguel. Latag na latag ang katawan nito sa kama. Hindi niya kailangan gisingin si Miguel para sabihing handa na siyang ipagkalob ang katawan dito. Mabuting at nakatulog ito sa isip niya na nagbalik na siya ng kwarto ni Eric. Ang hindi alam ni Bennett, gisingin man niya si Miguel hindi ito magigising dahil sa 2 pildoras ng sleeping pills ang ininom nito. 2 linggo na sa provincial hospital si Eric. Trangkaso lang daw ang sakit niya ayon sa doktor pero hindi pa rin siya makabangon. Nananakit ang kanyang katawan at mga kasukasuan at lalo siyang nanghihina sa bawat araw. Namamayat na siya sa kawalang ganang kumain. Humpak na ang mukhang hindi niya na naaahitan. Jake? Mahinang banggit ni Eric sa pangalan ng kaibigang engineer dumalaw sa kanya. Kausapin mong direktor nitong ospital. Sabihin mo, ipadala ako sa Maynila. Pakiramdam ko mamamatay ako dito. Sige, ngayon din kakausapin ko. Pinuntahan ni Jake ang opisina ng direktor. Gusto ng pasyenteng ibadala siya sa ospital sa Maynila. Walang ligoy na wika ng engineer. Sa kalagayan ngayon ni Mr. Navalta, hindi siya po pwedeng ibiyahe. Tutol ng direktor. Hintayin natin na lumakas siya kahit konti. Galit na galit si Eric nang malamang ayaw pumayag ng direktor na makalabas siya sa ospital na iyon at sa Maynila ma-confine. Gago ba siya? Ani Eric sa malat na boses. Ako ang may katawan at magpapagamot. Ako kung saan ko gusto. Sumisigaw na siya pero bahagya lang maririnig sanhi ng kanyang pamamalat. Jake, kinalmante ni Eric ang sarili para makapagsalita na maayos. Tawagan mo si Miguel, ang kapatid ko sa Maynila. Pakisabi sunduin ako dito kung ibig pa niya ako makita ng buhay. Ngayon din, Eric. Labis na nababahala si Miguel nang matanggap ang long distance call from Bacolod at malaman ang malubhang kalagayan ni Eric. Noon din nagpunta siya kaagad sa domestic airport, sumakay sa eroplanong papuntang Bacolod. Sinundo siya ni Jake at inihatid sa provincial hospital. Naluha si Miguel nang makitang kalagayan ni Eric.
Nakarma ba si Eric dahil sa pag-iwas ito kay Bennett at sa iba pang babaeng nagdaan sa buhay nito? Sa mga babaeng pinaglaruan nito? Ilabas mo ko dito, tol. Pakiusap ni Eric habang mahigpit na hawak ang kamay ni Miguel. Pakiramdam ko, lalong umiikli ang buhay ko habang nasa pesting ospital na to. Kaagad nakipag-usap si Miguel sa direktor. Okay, pinapayagan kong ilabas ninyo si Mr. Navalta. Pero gaya ng sabi ko, hindi siya po pwedeng ibiyahe by land or sea. Eroplano? Mahihirapan lamang ang kapatid mo. Don't you see? Nabagamat nakahiga siya, halos bahagya lang siyang makagalaw. I suggest gumamit kayo ng private plane para kahit papaano komportable ang pagdadala sa kanya sa Maynila. Pagkatapos makipag-usap sa direktor, nag-long distance call si Miguel kay Bennett. Why are you there? Nasurpresa si Bennett nung malaman niyang nasa Bacolod si Miguel. I will explain it to you later. Tumawag lang ako para wag kang mag-alala kung hindi ako makakauwi. May masama kayang nangyari kay Eric? Katanungang sumaksak sa isipan ni Bennett matapos silang mag-usap ni Miguel. Wala naman sana. By phone, nakipagnegosasyon si Miguel sa isang private plane owner at walang problemang nailipad si Eric papuntang Maynila upang makonfine ito sa isang prestigious private hospital. Madaling araw na nang umuwi si Miguel, galing sa ospital na pinagdalhan kay Eric. Pagod at inaantok siyang nagtuloy sa kwarto. Ikinagising naman ni Bennett ang pagbubukas niya ng ilaw. Dumating ka na pala. Pupungas-pungas si Bennett. Ipaghahain ba kita? Kumain na ako. Naupo sa gilid ng kama si Miguel, naghubad ng sapatos. Ipagtitimpla kita ng gatas. Gusto mo? Yes, please. Nagtungo nga sa kusina si Bennett at ipinagtimpla ng gatas si Miguel. Ngunit pagbalik niya sa kwarto, tulog na ang lalaki. Napailing na lamang siya at pinatay na ang ilaw bago nagbalik sa kusina para itabi na sa ref ang tinimpla. Bukas ko rin lang siya tatanungin kung ano at bakit siya nagpunta sa Bacolod. Sa isip niyang muli na ring natulog. Mataas na ang araw na magising si Miguel. Mabigat ang katawang pumasok siya sa banyo at naligo. Nagsando lang siya at shorts paglabas ng kwarto. Good morning! Masiglang bati ni Bennett na kasalukuyan naglilinis ng alikabok sa mga kasangkapang nasa may sala. Good morning! Ready ng breakfast. Kakain ka na? No, wala pa akong gana. Just want a cup of coffee. Hot coffee. Ipagtitimpla kita. At nagtungo agad sa kusina si Bennett. Inihiga ni Miguel ang katawan sa mahabang sofa habang pinagtitimpla siya ng kape ni Bennett. Pero muling bumangon pabalik ang babae. Here, it's so hot, so be careful. Thanks. Aniyang tinanggap ang umuusok na kape sa tasang nakapatong sa platito. Umupo si Bennett sa sofang nakaharap kay Miguel at nakangating pinanood ang pag-inom nito ng kape. I know what's on your mind, Bennett. Ani Miguel na nilapag ang tasa ng kape sa center table na nakapagitan sa kanila. Sa maikling panahon natin, basa na kita. Why was I there in Bacolod? My answer is, because of Kuya Eric. Kumabog ang dibdib ni Bennett. Ipinatawag niya ako dahil may sakit siya. Nandito na siya sa Maynila ngayon, nakakonfine sa Metro Med. You can go there if you want. Anong naging sakit niya? Bigla ang pag-aalala sa puso niya para kay Eric. Sana alam ko, para masagot ko ang tanong mo. Ang binitawang salita ni Miguel. Bago inubos ang kanyang kape, at iniwan na sa sala si Bennett para muling matulog. Ang hirap talagang intindihin ng ugali ng lalaking noon. Nasabi ni Bennett sa sarili habang nakatingin sa pintong pinasok ni Miguel. Minsan masaya, minsan naman daig pang babaeng may tipos. Buong araw na hindi umalis ng bahay si Miguel, gayon pa man naging busy to sa pakikipag-usap kung kani-kaninong tao sa telepono. Malaria pa lang naging sakit ni Kuya Eric. Inform ni Miguel kay Bennett na nagpe-pedicure sa mahabang sofa matapos ibalik sa cradle ang auditibo. How did you know? Sabi ni Dr. Fermin, nakausap ko ngayon lang, ani Miguel. Si Dr. Fermin ang resident physician ni Kuya Eric. Is he okay now? As the doctor said, yes. Nakahinga na maluwag si Bennett dahil sa kaalamang nasa ayos na kalagayan na si Eric. Bakit di mo dalawin bukas si Kuya Eric? Napapitlag si Bennett sa narinig. I'm sure matutuwa siyang makita ka. Ewan ni Bennett kung inaasar siya ni Miguel.
pero hindi niya gustong pinantik ng pananalita nito. Gaano ka kasigurong matutuwa siyang makita pa ako matapos niyang kong iwan? Mabait ang tanong niya. Feel ko lang, ngumising wika ng lalaki. Pwes, mali ang feeling mo. Ipagpalagay na. Pero mali pa rin kaya ang feeling ko na gustong gusto mo siyang makita? Nananalakab na wika ni Miguel. Naumed ang dila ni Bennett. Walang mahirap sabihin. Ngunit sumisigaw ang isipan niya. Oo, ibig kong makita si Eric. Gustong gusto ko siyang makita para maipamukha ko sa kanya na kahit tinilikuran niya ako, hindi nasira ang buhay ko. May lalaking sumagot. Sa dapat ay pananagutan niya at ang mismong kapatid pa niya. Sasabihin na nga sana ni Bennett ang mga katagang iyon kay Miguel. Subalit wala na pala ang lalaki sa kinatatayuan nito. Nakaalis nang di niya namamalayan. Everyday, pinupuntahan ni Miguel si Eric sa ospital. Dinadala nito ng prutas at pagkain ng kapatid na ngayon almost a week na sa Metro Med Center. Maayos na si Eric. Unti-unti nang bumabalik sa dati nitong katawan. Mamula-mula na uli ang dating maputlang kutis nito. Nawala ng pagkahumpak ng mga pisngi. Nakausap ko kanina si Dr. Fermin. Kuya, pwede ka raw lumabas bukas ng ospital. At sa bahay nilang ipagpatuloy ang medication mo. Pagbabalita ni Miguel. Pagkapasok sa hospital suite ni Eric, may dala ulit siyang prutas para sa kanyang kapatid. Aba, good news yan. Nagsasawa na nga ako dito eh. Anang lalaking bumangon at naupo sa kama. Siya nga pala, araw-araw ka nagpupunta dito. Bakit di mo naman isinasama ang misis mo para nakilala ko? Laging hindi maganda ang pakiramdam eh. Buntis kasi? Natawa si Eric. Aba, ang bilis mo ah. Naunahan mo pa ako? May inggit na pahayag ni Eric. Ngumiti lamang si Miguel. Nang sumunod na araw, inilabas na ni Miguel sa ospital si Eric matapos bayaran ng obligasyon sa naturang pagamutan. Samantalang pauwi ang magkapatid, hindi naman mapakali sa bahay si Bennett. Kinakabahan siyang nasasabik at hindi niya mawari sa natatakdang pagkikita nilang muli ni Eric. Buhay na buhay pa siya. Ang dibdib sa galit niya para kay Eric. Kung paanong buhay na buhay pa rin ang puso niya sa pag-ibig para dito. Si Eric noon, si Miguel ngayon. Hanggang ngayon wala pa rin siyang pag-ibig kay Miguel. Pero ito na ang asawa niya ngayon. Paanong pakikiharap ang gagawin niya sa dalawang lalaki? Ilang sandali pa, alam niyang darating na magkapatid. Lalo siyang ninerbiyos, kinabahan, nasabik, pinagpawisan ng palad niya, pati talampakan yata. Parang ibig niyang magtago sa kwarto at wag ipakita kay Eric. Ngunit kinokontra yun ng hangaring lumabas ng bahay. Magabang sa gate para agad siyang makita nito. Napadungaw si Bennett sa bintana nang marinig ang ugong ng kotse ni Miguel. Nataranta si Bennett. Eto na sila. Hindi niya malaman ang gagawin. Tatakbo ba siya sa kwarto? Magtatago ba sa banyo? Nahagip ng paningin niya ang minibar. Ang mga bote ng alak na nakahilera doon. Iglap at nakapunta siya roon at nakapagsari ng alak sa baso. Shot siya ng isa. At isa pa. At isa pa. Honey, we're here! Sigaw ni Miguel. Ito ang may bitbit ng mga dala nila ni Eric. At last, makikilala ko na rin ang sister-in-law ko. Ani Eric. Ngunit bigla itong napatda. Hindi na ihakbang ang mga paana sa pangunahing pintuan ng bahay. Lumabas si Bennett. Yanig pati kaluluwa ni Eric na mapagtanto kung sino bang babaeng napangasawa ni Miguel. Bennett? Nagmamadali ang mga hakbang ni Bennett sa paglapit kay Miguel. Bahagya lang nitong nganitian si Eric. Ngiting walang buhay. Ngiting patungkol lamang sa isang bagong nakitang tao. Parang sinaksak ang puso ni Eric sa nasaksihan. Ang babaeng dati sa kanya, humahalik, ngayon sa kapatid na niya. Kuya! Kailangan pang ulitin ni Miguel ang pagsambit sa pangalan ni Eric para matauhan to sa tila pagkatulala. Ha? Ang sexing ito, ang misis ko. Pagmamalaki ni Miguel. Si Bennett San Diego. Ha? Oo. Kanda utal at pinagpawisan na gamunggo si Eric. Pilit ang iting namatawi sa mga labi nito. Kilala mo siya, di ba? Naniniyak ang tonong tanong ni Miguel dahil ibig niyang malaman kung
Itatanggi ba o hindi ng kapatid si Bennett? Um, I'm not sure. Nakabawi na si Eric sa kanyang emosyon. Pero parang pamilyar siya sa akin. Pagkukunwari pa nito. Parang gustong saka din ni Bennett sa mga sandaling iyon ang lalaking pinaglaruan na naman ng kanyang pag-ibig. But I know you very very well, my beloved brother-in-law, from head to foot. Panguuyam ni Bennett. Marami kasi ako naririnig tungkol sa'yo, lalo na sa mga babae. Playboy ka raw, pinaglalaroan lang ang mga babae, pero tingin ko naman, mabait ka't magkakasundo tayo. Dagdag pa nito, habang malagkit ang tingin kay Eric. Hindi tuloy malaman ni Eric kung saan titingin. Hindi nito kayang salubungin ang mga mata ni Bennett, mga matang nanunumbat ng babae. Bakit dito tayo sa labas nag-uusap-usap? Ani Miguel. Doon tayo sa loob. Huwag tayong mahiya dahil ate naman ang bahay. Dagdag na may halong biro. Nagpahuli si Eric sa pagpasok sa loob ng bahay. Maraming katanungan na naglalaro sa kanyang isipan. Almost 1 month pa lang ang nakakaraan nang takbuhan niya ang obligasyon kay Bennett. Para nagkaroon agad ng relasyon ang dalawa sa loob ng panahong iyon. Sa isip ito'y nabilisan sa mga pangyayari. Kung aksidente man ang kanilang pagkakakilala at nagkagustuhan, kailangan pa rin maligaw ni Miguel. Pero hindi eh. Mag-asawa na agad sila? Sumakit lang ang ulo ni Eric sa pag-iisip. Pero hindi niya rin malirip kung paanong naging mag-asawa sina Miguel at Bennett. Sa kwarto ko muna ako. Anito. Gusto kong magpahinga. Iahanda ko ng mesa. Pigil ni Bennett. Kumain ka muna, Kuya Eric, para tuloy-tuloy ng pagpapahinga mo. Siya nga naman, kuya. Susog ni Miguel. Busog pa ako, ang sabi at nagtuloy na ito sa kwarto. Binilingan ni Miguel si Bennett. Ikaw nang bahala dito. Aalis ka? Kailangan ako sa opisina eh. Marami akong trabahong dapat harapin. Iiwanan mo kami dito? Kaming dalawa lang? Siyempre, aalis nga ako eh. Eh di may iwan kayong dalawa? Natatawang wika ni Miguel. Bakit? Natatakot ka ba sa kanya? Dapat lang, 'di ba? Eh paano kung pasukin niya ako sa kwarto? At pagsamantalahan ka? Dugtong ni Miguel. Kung ayaw mo, edi patayin mo siya. Kung gusto mo naman, edi bumigay ka. Total hindi ko naman malalaman. At natatawa itong lumabas ng bahay. Loko-loko. Pahabol sa lalaking lumulan sa kotse. Bumangon si Eric na marinig ang pag-alis ni Miguel. Lumabas siya ng kwarto. Mag-usap nga tayo. Malakas na wika kay Bennett. Ano naman ang pag-uusapan natin, kuya? Ibig kong malaman kung paano kayo nagkakilala ni Miguel. Ah, yan ba, kuya? Nang uuyam si Bennett. Una ko siyang nakilala kaysa sayo, kuya? Pwede ba? Tigilan mo yung pangunguyam sa akin. Asik ni Eric. Bawat bitaw kasi ni Bennett ng salitang kuya, sinusurot siya ng budhi niya. Bumalong ang luha sa mga mata ni Bennett. Gumawa ng landas sa kanyang magkabilang pisngi. Bakit mo ako tinakbuhan ha, Eric? Usig niya sa lalaki. Bakit mo ako pinangakuan para pagkatapos pagtaguan? Bakit? Napatda si Eric. Walang maisip na isasagot. Lumapit si Bennett. Bakit? Umahagulhol niyang sinampal ito. Napakahayop mo. Hayop ka. Sigaw niyang pinagsusuntok sa dibdib ang lalaki. Hanggang sa siya'y magsawa at mapaupo na lamang.